Alright, mula naman 'to kay Philippines Trending News mga kapatid. Pag-usapan pa rin natin 'no, yung, eto ngang nangyari dito sa Ayungin Shoal kung saan ay nagtatalo 'no mga kapatid kung, ano ba, eto ba'y armed attack na o hindi pa armed attack. Sabi ng ibang eksperto, maituturing na daw 'tong armed attack etong ginawa ng China at puwede na nga daw i-invoke ang Mutual Defense Treaty. Pero nagsalita na Malacanang mga tol, hindi pa daw 'yan maituturing na armed attack at hindi daw gagawin ng Pilipinas na i-invoke ang Mutual Defense Treaty 'no. So panoorin natin 'tong balitang 'to at, bigyan natin 'to ng reaction video and commentary. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin 'to. Sa kaugnay pa ring mga balita dyan sa may West Philippine Sea, tinalakay ng Armed Forces of the Philippines kasama ang Japan Self-Defense Forces yung mga hakbang na gagawin sa hinaharap at mga oportunidad sa ugnayan ng dalawang puwersa. Kasunod po yan ng pag-hijack ng China Coast Guard personnel sa rotation at resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal noong Hunyo 17. Ito ay pinag-usapan. Yung yun 'no, sana ano 'no, hindi naman sa papasok tayo sa giyera ha. Pero next time sana hindi na payagan ng AFP natin na magtagumpay ang, China na ma-hijack sila. Kasi parang alam mo yun, makikita mo talagang doon pa lang sa pagkakataong yun wala na tayong laban, eh. So bakit pa tayo papasok sa mas malaking gulo? Eh, Coast Guard pa nga lang ang nakaharap ng mga sundalo na natin, 'di na umubra. Na-hijack yung mga barko natin mga tol, nakuha yung mga armas, eh, 'di ba? Biruin mo, Coast Guard yung kaharap natin mga tol, eh, paano kaya kung mga Navy na nila? So sana hindi na talaga payagan 'yan ng mga kasundaluhan natin para at least 'di ba, magkaroon naman ng kahit ano, palakpak sa ating mga Pilipino. Yung totoong palakpak na, yay! Na ano tayo na kahit papaano nakita natin yung angas ng Pilipinas, 'di ba? Alam natin mga tol na utang natin sa mga sundalo kung bakit wala pang gulo ngayon kasi talagang hindi sila pumapalag kahit na anong kahihiyan na sapitin nila. Pero sundalo sila mga tol, eh. Supposedly hindi para ipahiya nila sarili nila. Dapat ipagtanggol nila yung kanilang ano, yung kanilang uniporme, yan kanilang tungkulin talaga. Oo, andudun tayo sa maximum tolerance, eh, pero wag naman sanang umabot dun sa na-hijack ka na, eh. Kinukuha na yung mga armas mo, eh, 'di ba? Well, tignan na lang natin mga tol sa mga susunod na pagkakataon. Sa pagitan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at General Yoshihide Yoshida, ang Chief of Staff o Chief of Joint Staff ng Japan Self-Defense Forces. Kapwa rin nagpahayag ng pagkabahala ang dalawang military officer sa kamakailang insidente sa West Philippine Sea. Kaugnay nito ay inihayag din itong si General Yoshida na patuloy na naninindigan ng naturang puwersa o ang Japan Forces sa panig ng Armed Forces of the Philippines. Kaya't palalalimin pa ang kooperasyon sa Pilipinas at mga kahanay na bansa. Sa parte naman ni General Browner, pinasalamatan nito ang Japan Forces sa patuloy na pagsuporta sa Armed Forces of the Philippines. Ang Japan anya ang isa sa pinakaunang bansa na nagbigay ng suporta sa pagkundina sa mga aksyon ng China Coast Guard. Sa kaugnay pang balita sa nangyari nga dyan sa may West Philippine Sea, nanindigan ng Philippine Navy na hindi nila inuotorisa ang kanilang tropa na gumamit ng puwersa o dahas para sa tagumpay ng kanilang misyon, maliban na lamang kung para sa pagdepensa yan ng kanilang sarili. Naku. Ito ang inihayag ni Philippine Navy Parang ano yun, ipaliwanag naman nila, maliban na nga lang kung para yan sa pagdepensa ng kanilang sarili. So itong nakaraan na tinututukan sila ng palakol at tinututukan sila ng bolo, ano ang kanilang pwedeng gawin? Kasi pagdepensa na yun sa sarili nila, eh, di ba? Yung tipong may nakatutok na sa yung axe at palakol at saka bolo, di ba? Ano bang klase yun? Maliban na lang kung pagdepensa sa sarili. Puwede po bang paki-explain 'yon mga, mawalang galang na po sa mga kinauukulan? Sabi kasi hindi daw nila inootorisa ang mga sundalong gumamit ng dahas, maliban na lang kung 'yun ay para sa pagtatanggol sa kanilang sarili. So paano 'yun, pagka may nakatutok na 'pag may nakatutok na palakol at bolo sa harap nila at pinapalo na sila, hindi pa ba puwedeng gumamit ng dahas para ipagtanggol ang sarili nila? O paano ba? Ano ba, paano ba nila i-explain yung gano'ng mga bagay, 'di ba? Kasi nitong nakaraan mga tol, talagang as in hindi sila gumamit ng dahas. Ang ginawa nga lang Coast Guard, pinagkukuha na yung mga baril nila, total wala rin naman palang silbi yung mga yun, 'di ba? Well, hindi natin inaano mga tol, hindi natin sa parang pinagtatawanan kung ano yung naging nangyari sa kanila mga tol. Pero sana pakilinaw nila na maigi sa susunod kung ano yung gusto nilang kung ano ba talaga
bawal ba talaga o pwede? Kasi yung nakita natin nung nakaraan, supposedly dapat talaga pinagtatanggol na nila sarili nila di ba? Kaso hindi Talagang ang nangyari mga tol, wala Sasabihin naman nung iba, hindi, kaya hindi sila gumamit ng dahas kasi pag gumamit sila ng dahas at tayo unang nagpaputok, tayo naman ang masisisi. At andiyan lang nakapaligid yung mga Navy nila, baka sugurin na tayo. Doon sa part na yun, naiintindihan natin. Pero naglabas na naman sila ng salita na maliban na lang daw kung pagtatanggol sa sarili nila. So ano ba talaga? Napakagulo naman nila, di ba? Na lamang kung pahit ng puwersa o dahas. Balikan natin, tignan natin. Sa kaugnay pang balita sa nangyari nga dyan sa may West Philippine Sea, nanindigan ng Philippine Navy na hindi nila inuutorisa ang kanilang tropa na gumamit ng puwersa o dahas para sa tagumpay ng kanilang misyon, maliban na lamang kung para sa pagdepensa yan ng kanilang sarili. O di ba? Maliban na nga lang daw kung pagdepensa sa sarili nila. Oh. Siguro pwede silang gumamit ng dahas kung talagang hinahampas na sila ng palakaw o ng bolo, di ba? Pero kung ang hinahampas itong mga equipment lang natin, bawal pa rin sila gumamit ng dahas, ganon. Ito ang inihayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, kasunod nga ng barbarik o marahas na mga aksyon ng puwersa ng China Coast Guard laban sa mga tauhan ng Pilipinas habang nagsasagawa ng resupply mission sa may Ayungin Shoal. Eto post muna natin ulit. Eto yung sundalo natin. Ninutukan siya ng palakol. Bilang naalala ko bigla yung sinabi ni Lucas Bersamin, I don't know kung yung mga nakita natin namin bolo ba yun o axe? Naging bulag Alright, so tuloy natin. Na nagresulta nga ng pinsala sa inflatable boat, kagamitan at mga tauhan ng Philippine Navy at ninakawan pa ang ating mga tropa ng baril. Saad pa ni Commodore Trinidad na sa kabila ng inasal ng mga tinawag nitong barbarian na China Coast Guard personnel, hindi anya unang magpapaputok ng bala ang hukbong pandakat ng ating bansa laban sa China Coast Guard. Ipinaliwanag pa nito na matinding pagsisikap ang kanilang ginagawa para hindi humantong sa puntong ang panig ng Pilipinas ang siyang unang magpapaputok ng baril laban sa China Coast Guard. Kahit sa gera talagang nandudun pa rin yung rules na kung sino unang nanuntok yun na may kasalanan. Bagamat ayaw naman mag-speculate ng opisyal kaugnay sa naturang usapin, kanila anyang sinasabihan ng tropa ng bansa na huwag hayaang humantong ito sa ganoong sitwasyon. Sinabi din ni Commodore Trinidad na tinawag nitong Band of Barbarians ang China Coast Guard personnel dahil una na sa lahat ay walang karapatan ng mga ito na magsuot ng naturang uniforme dahil nalagay sa peligro ang buhay ng Philippine Navy, gayong responsibilidad ng mga ito na siguruhin ang kaligtasan sa karagatan. Ginawa ng Philippine Navy official ang pahayag matapos ng gitgitan at sampahan ng mga personnel ng China Coast Guard na armado ng bolo ang Philippine boats na kanilang pinagsisira, ninakawan pa ng baril at nagdulot ng pinsala sa mga tauhan ng Philippine Navy. Kabilang na nga dyan ang isa pang naputulan ng daliri. Sinabi naman ng China na partikular na ni spokesperson Gan Yu na ang kanila daw naging hakbang ay bilang control measures umano. Bagay naman na matindi ng kinundina ng mga opisyal ng Pilipinas at mga kaalyado ng ating bansa. Samantala sa kaugnay pang balita, inaasahan na magkakaroon ng karagdagang pagpaplano at kaukulang pagbabago sa resupply mission ng bansa sa West Philippine Sea para matiyak na wala nang masusugatang personnel. Ito ang inihayag ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore Roy Vincent Trinidad, matapos ngang makumpirma na mayroong 7 nasugatang tropang Pilipino habang nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal, kung saan isa pa dito ay naputulan nga ng daliri sa insidente. Nang matanong naman ng opisyal kung ano ang gagawin ng panig ng Pilipinas sakaling i-provoke ito o yung mga tropa ng ating bansa, sinabi ng opisyal na dapat ang mga aksyon daw ng ating bansa ay alinsunod pa rin sa international law. Sinabi din nito na tungkulin nilang igiit ang soberanya ng ating bansa at tiyaking maproprotektahan ang ating sovereign rights. So mayroon po tayong update ngayon mga sangkay tungkol po sa Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika dahil sa isang pagkakamali lamang po ng China mga sangkay, pwede pong mangyari na rumesback ang Amerika laban po sa China. Malalang sitwasyon sa West Philippine Sea, pinangangambahan ng United States of America kasunod ng aggression ng
China laban po sa Pilipinas. Pinangangambahan naman ng Estados Unidos ang posibleng mangyaring mas malalang sitwasyon sa West Philippine Sea kasunod ng ginawang pananakot at pambabastos ng China sa nangyaring banggaan ng Chinese ship at Philippine vessel na nasa isang rotation at resupply mission ng Ayungin Shoal noong araw ng Lunes, June 17. Kinundi na rin ni Pentagon Press Secretary Major General Pat Ryder ang provokasyon ng China kung saan isang Philippine Navy service member. Okay, kinundi na po ng Amerika. Pero dito mga sangkay, nananawagan na po yung marami sa mga opisyal po natin. Kasunod ng panibagong insidente sa Ayungin Shoal, humihingi na ng full briefing ang Senado mula sa Department of Foreign Affairs, kabilang na ang mga hakbang na ginagawa ng DFA para panagutin ang China. Ayon kay Senate President Chis Escudero, labis na nakakabahala ang tumitinding tensyon sa West Philippine Sea. Oo. Tingin ni Escudero, dapat higit pa sa diplomatic protest ang gawin ng Pilipinas. Ako, mga sangkay, kasi kung ako talaga ang tatanungin dyan, gamitan na po ng water cannon. Problema lang naman po natin dyan, mga sangkay. Wala rin po tayong mga kagamitan, no? Kasi ang China, mayroon po sila eh. Pero kung Corruption. katulad lamang po tayo ng Japan, na mayroon po talaga tayong intact na mga kagamitan dyan sa West Philippine Sea, may palag po tayo eh. Gaya po ng Vietnam. Gamitan na ng water cannon. Total, di naman tayo magpapaputok ng bala, di ba? Water cannon na lang. Problema pati water cannon ayaw nating gamitin eh. Yung Vietnam, hindi naman ganun kalaking bansa, di ba? Napakaliit na bansa. Pero, mga sangkay, pumapalag po sila sa China. Kasi meron po silang kagamitang pandigma na nakakalat po doon sa mga teritoryo na inaangkin po nila sa South China Sea. Kung kaya't sila po ang may pinakamaraming nakuha dyan, mga sangkay, sa South China Sea. Bakit doon? Di naman nagdedeklara ng gera China, di ba? Sabi po ni Chis Escudero, the DFA should go beyond the filing of diplomatic protests each time an incident occurs, and must explore every means to conduct a meaningful dialogue with their counterparts from Beijing, with the end in view of avoiding further escalation. Andun pa rin tayo sa diplomatic protest. Well, yun kasi talaga ang pinakamagagawa ng Pilipinas dahil nga wala tayong panlaban sa kanila eh. Ultimo water cannon, wala tayong pang gamit na ganun eh, 'di ba? Ayaw nating gamitin. So ano pa nga ba ang magagawa natin? 'Di ba? Diplomatic protest, kahit na alam naman natin mga tol, after na mga pag-uusap na yan, balik pa rin yan sa dating gawi. Ganun pa rin ang gagawin ng China. Sa tingin nyo ba mga tol? Sa tingin nyo ba kapag ka nagkaroon tayo ng pag-uusap sa China, sasabihin ng China, o sige, kikilalanin na namin yung 2016 Arbitral Award nyo. O sige, pwede na kayo magdala ng construction materials dyan sa BRP Sierra Madre. O sige, pwede nang mangisda yung mga mangingisda nyo sa Scarborough Shoal. Sa tingin nyo magbabago agad ng gano'n ng China? Malabo yan mga tol. Kapag mayroon tayong resupply mission dito sa Ayungin Shoal, ganun pa rin ang gagawin nila. Kapag may mga mangingisdang Pilipino tayo na papasok dyan sa Scarborough, ganun pa rin ang gagawin nila mga tol. Mamumuti na lang mata natin mga tol, pero walang mapapala, walang magagawa yung mga dialogue na ganyan sa China. Kasi isa lang, para mawala na yung tension dyan mga tol, isuko na lang natin yung West Philippine Sea sa kanila. Ganun na lang talaga mangyayari kasi sila, malabo nilang gagawin yun mga tol. Malabo nilang isusuko yung West Philippine Sea. Paninindigan nila yung inaangkin nilang teritoryo, yung 10-dash line nila. Malabo nilang bitawan yun mga tol. It's either gera o tayo ang magsusuko mismo ng West Philippine Sea sa kanila. Yun na lang talaga magagawa natin mga tol. O kaya naman, kung hindi natin isusuko yung West Philippine Sea, maging sunod-sunuran tayo sa lahat ng gusto nila. Every time na maghahatid tayo ng supply doon sa BRP Sierra Madre, magpapaalam tayo sa kanila. Sasabihin natin, China, magdadala lang kami ng pagkain at tubig sa mga sundalo namin. Gusto nyo, i-check nyo pa yung mga kagamitan. Wala kaming dalang resupply materials doon. Tapos sasabihin natin sa mga mangingisda natin, mga mangingisda, wag na kayong lalapit doon sa Scarborough, ayaw ng China yon, para wala ng tensyon. Ganun ang gusto ng China ang mangyari mga tol eh. 'Di ba? So para saan pa yung mga pag-uusap na yan kung magigisunod-sunuran din tayo sa kanila? Ang problema, di gera na. Ang problema, hindi kaya ng Pilipinas.
Wala tayong panlaban sa kanila o di habang buhay tayong makikipagganito sa kanila mga tol. Subalit mga sangkay, ano ang pwedeng magawa dito? Wala na. Go beyond filing of diplomatic. Ibig sabihin, mas mataas na po dyan. Wala pong ibang nababanggit yung marami sa mga eksperto na gumamit po ng stratehiya ng pakikipag-usap sa China. Dahil Wala nang wala nang kwenta yon mga tol. It's either maging sunod-sunuran tayo sa lahat ng gusto nila tapos lahat ng tension dyan. Gayahin nila yung ginawa ni Duterte dati. Naging sunod-sunuran sa China o wala tayong dyan, wala tayong tension na mangyayari dyan. kung gagamitan daw po ito ng dahas, lalo lamang daw pong lalala. So ano kaya ang tinutukoy po dito ni Senator Cheese or Senate President Cheese Escudero? Hinuwok din ni Escudero ang armed forces na humanap ng ibang paraan para hatiran ng supply ang mga sundalo sa Ayungin Shoal. Biruin mo lahat na lang ng paraan ginawa na ng mga sundalo eh. Airdrop na. 'Di ba? Para wala ng water cannon, wala ng habulan. Yung problema hindi pa rin pala pwede yun, no? Kasi mismong China lumalapit mga tol. Di ninyo nakaraan nakipag-agawan sila ng pagkain sa China. Ano pa bang paraan? Kung meron lang sanang teleportation, no? Kung meron lang sanang portal, yung pag ipapasok mo na lang doon yung pagkain, tapos nandoon na agad sa Ayungin Shoal, no? Kaso walang ganun eh. So ano pa bang paraan? Oh. 'Di ba? Yun na nga yun, mga sangkay, ang nakikita po nating pamamaraan dyan, yung ginawa po ng Air Force, no, ng Philippine Air Force na ginagamit po nila ang kanilang plane para magbitaw doon ng kung ano mga supply nila. 'Di ba? Yun na sana yung pinaka-safe. Walang water cannon, walang habulan, walang banggaan, 'di ba? Yun na sana yung pinaka-safe mga tol. Pero hindi eh. Yung nag-airdrop sila mga tol, yung China mismo ang lumapit. Pumunta sila, nag-deploy sila ng mga rubber boat nila at nakipag-agawan sila ng supply doon sa mga sundalo natin. Grabe mga tol, di ba? So ano pa bang gagawin? Doon sa BRP Sierra Madre na warship. Kaya nga lang, hindi ko alam kung iyon pa rin ang ginagawa nila. Kasi last time, mga sangkay, di ba? Kaya nga po nagkaroon ng habulan. Mga sundalo na po yun mismo. Siguro sinubukan lamang po nila. Pero ganun pa man, wala. Hindi po tumalab, no? Palpak, mga sangkay. So, isa sa paraan doon yung Air Force natin ang gumamit po ng kanilang mga plane para maghatid po doon ng kung anong mga supply. Kasunod nga po ng marahas na kilos ng China laban sa ating resupply mission, panahon na nga ba para pairalin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas? Ayan. Alright, so natalakay na natin yan mga kapatid. Putulin na natin to rito. So pinag-usapan na natin yan sa mga nakaraang reaction video natin. Anyway, kung ikaw ay bago pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may mga bago tayong reaction video. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobal D. Peace out.